Sa Miyerkules, inaasahang idedeklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas. Kapag naipatupad ito, ilalabas na ang buffer stock na bigas ng National Food Authority sa mga merkado para mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 38 pesos kada kilo. Nakatutok si JP Soriano. 4 kilong local jasmine rice ang binili ni June na isang linggo nilang pagsasaluhan ng kanyang pamilya. 60 pesos per kilo ang bili niya na presyo mula pa noong Desyembre. Tumataas talaga. Kasi dati itong kinuha ko ng 60, parang ano lang to dati, parang 54, 55, ganun. So ngayon, malaking diferensya na. Sa ilang palengke sa Quezon City, wala ng bigas na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Ang long grain nasa 50 pesos per kilo, ang sinandomeng nasa 53 pesos, ang denorado nasa 59, ang local jasmine rice naglalaro sa 60 hanggang 62 pesos, habang ang imported jasmine rice nasa 65 pesos per kilo. Kaya ang tanong ng mga mamimili, kailan ba mauumpisahan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pagdedeklara ng food security emergency? Nabalitaan kasi ni June na kapag naipatupad ito, maaari nang ilabas ang buffer stock ng bigas ng National Food Authority at idadagdag sa ibebenta sa merkado na magpapababa sa presyo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, sa Lunes nila inaasahang matatanggap ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council para sa food security emergency sa bigas. Ang expectation by Wednesday ay meron ng action ang ating kalihim and most likely is the declaration of food security emergency. Sa oras na maideklara ng DA ang National Food Security Emergency, agad daw na magbebenta ng bigas ang NFA sa lahat ng local government units at kadiwa stores. Kapag nag-declare na po si Secretary Kiko ng rice price emergency, kami po ay pwede na, no? Aatasan niyo na kami. O sige, mag-release na kayo ng bigas ninyo. Ito po hindi aging stocks, yung regular stocks natin. So nationwide po, kami po ay pwede nang mag-release. Pero ayon sa DA, habang nag-uusap pa ang council kung magkano talaga maibebenta ng NFA ang mga bagong stock nila ng bigas, ang susundin muna ay ang nakapakong presyo na 38 pesos per kilo. Pero depende daw sa LGU kung magkano ito ibebenta. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isang babaeng nagpasaklolo matapos ma-hold up ang siya ngayong inaresto. Nahuli cam kasi siyang naloob ng bahay. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagreklamo sa mga otoridad ang 19 anyos na babaeng ito matapos umano siyang hold upin ng isang lalaki sa Nepa Q-Mart sa Quezon City. Nanakawan daw siya ng 19,000 pesos. Umikot kami sa loob mismo ng Q-Mart at nakuha yung tao. Nakapkapan namin at may nakuha kaming 3 sachet ng drugs. Pinakulong yung tao, yung sabi niya nag-hold up pero nakuhanan natin ng droga. Illegal na droga at isang patalim ang nasamsam mula sa ng hold up na lalaki. Hindi nila na-recover ang umano'y nakaw na pera. Kinabukasan, may lalaki naman na pumunta sa barangay para magsumbong. Ang complaint naman niya is pinasok daw yung bahay nila at kinuha yung 4 na cellphone. Kinuha niya yung cellphone, tapos nagtambay muna siya dun sa gilid ng bali yung may lababo namin. Tapos siniksik niya muna dito, tapos ay lumabas siya. Pinasok daw ang bahay niya at ninakaw daw ang mga cellphone at wallet niya na may lamang mga ID at 5,900 pesos. Nang balikan ng CCTV, Pinakita ko yung kuha, sabi niya, ito yung kagabi. Nagreklamo dito na na-hold up daw siya ng 19,000. umaaligid siya malapit sa bahay ng lalaki. Hindi na nahagip ang mismong pagpasok ng babae sa bahay ng lalaki para ibulsa ang 4 na cellphone. Pero maya-maya, nakita siyang naglakad paalis galing sa loob ng bahay. Aminado ang babae sa krimen. Paliwanag niya, gusto lang daw niya makabawi matapos mawala ng pera. Nakaraan po kasi, na-hold up po ako. Tapos di ko na po alam yung gagawin ko. Natutuliro na po yung utak ko. Hanggang sa naisip ko na lang po na gumawa ng hindi maganda.
Sa isang mall sa Maynila daw siya pumunta para ibenta ang mga ninakaw na cellphone sa halagang 4,000 pesos. Bagaman nabigay na sa may-ari ang pera, umaasa rin siyang maibabalik ang mga ninakaw na gamit. Kinuha niyo pera, iniwan din niyo sa taxi yung wallet. Ayun din yung habol ko, yung wallet din mo kasi andun yung lisensya ko, wala na. Makuha man namin yung cellphone or hindi, magsasampa pa rin kami ng kaso. Reklamong theft ang kahaharapin ng babae. Posible rin na masampahan ng reklamo ang bumili umano ng mga nakaw na cellphone para sa paglabag sa anti-fencing law. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa ngayon, nabawi na at naisauli sa may-ari ang 4 na cellphone at ayon sa barangay captain na si Marciano Agua Jr. ng barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Kapit, mga motorista, may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng kumpanyang Uni-Oil, aabot sa hanggang halos 3 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel. At hanggang halos 2 piso naman kada litro sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang pagpataw ng Amerika at Britanya ng panibagong sanction sa langis galing Russia ay maaaring mauwi sa pagbawas ng kanilang export na magpapataas ang presyo sa world market. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking oil producer sa daigdig. Ito na magiging 3 sunod-sunod na linggong may taas presyo sa produktong petrolyo. Posibleng sampahan ng reklamong kapabayaan o negligence ang employer ni Jenny Alvarado. Siya po yung OFW na nasawi sa Kuwait at naipagpalit sa katrabaho ang bangkay nang iuwi sa Pilipinas. Posible rin kayang magpatupad ng deployment ban sa Kuwait? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Mapagmahal na ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Ito ang alaalang iniwan ni Jenny Alvarado sa kanyang mga anak sa kabila ng mapait na sinapit nito sa Kuwait. Tuwing magsasend po ako sa kanya ng mga achievements ko sa buhay, lagi niyang pinapaalala sa akin na congrats na lagi mong tatagan loob mo. Yung mga ngiti niya po sa amin na pinaparamdam po sa amin na mahal niya po kami, magkakapatid. Matapos si autopsy kahapon ng labi ni Jenny, nakaburol na siya sa kanilang tahanan sa Rodriguez, Rizal. Sabi ng mga anak ni Jenny, plano raw sana ng kanilang ina na wag nang bumalik sa Kuwait. Lagi niya po sa akin sinasabi yung dibo ko po na sabi niya, uuwi ako palagi yan sa'yo pag dibo mo na, paghahandaan natin. Then sabi ko, sige maantayin ko yan. Then sana uwi na siya ngayong February but suddenly, eto nga po yung nangyari. Kwento ng mga anak ni Jenny, may nakausap daw silang dating kasambahay ng kapatid ng amo ni Jenny na nakakakilala sa kanya at ikinuwentong pinagmamalupitan daw ang kanilang ina. Yung alaga niya po na panganay ng amo niya, pag may mali pong nagsusumbong po siya ng mali sa nanay niya, and then parang pinag-iinitan po yung nanay namin. Tapos kinukulong po siya sa kwarto tapos pinapagutom. Tuwing uuwi raw ang kanilang ina sa Pilipinas, hinuhold daw ng kanyang amo ang sweldo nito. Pag umuwi po yung nanay namin, kinukontrata siya ng amo niya na 1 week ka lang dyan, hindi ko bibigay yung bumong sahod. Parang ganun po. Kasi hindi rin po binibigay yung kabuuang sahod, pati yung 13th month pay niya hanggang ngayon. Dahil dito at sa mga pasang nakita umano nila sa katawan ng kanilang ina, mas tumibay daw ang kanilang paniniwalang may foul play sa pagkamatay ng kanilang ina. Gusto raw nilang managot ang amo ng kanilang ina na pinagsilbihan nito sa loob ng 8 taon. Yung amo niya po, kasi mukhang hindi suffocate yung nangyari sa nanay namin. At yun yung paninindigan ko at ipaglalaban ko hanggang dulo. Kanina, nakiramay sa burol ni Jenny si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Naiulat ko rin na patuloy yung ating plano na magsulong ng pinapasuri pa natin sa abogado at plano natin talaga magsampa ng claim o kaso doon sa pagkakamali ng pagpapadala ng labi. Sa inisyal na report na natanggap ng Department of Migrant Workers, namatay umano si Jenny dahil sa epekto ng coal metal stove o indoor coal burner na sinindihan dahil malamig umano sa rest house ng employer. Naibahagi ko sa kanila ang kasong kapabayaan o negligence na isasampa natin laban sa employer. Dahil nga siya ay dinala sa bahay bakasyonan at hindi yon kanyang regular na tulugan at
Pananagutin lang natin yung employer kung ano yung responsibilidad niyang ginampanan. Pinag-aaralan na raw muli ng DMW kung nararapat ba ang suspension ng deployment ng mga domestic helpers sa Kuwait. As to whether pahigpitin pa natin is another thing at yan ang sinusuri natin ngayon. Ano pa ang mga measures na idadagdag natin para lalo pa natin masiguro ang proteksyon ng ating OFWs. At kung sa pagsusuri natin ay makakatulong ang suspension of deployment, ay gagawin din natin yan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Isinusulong ng isang senador na palitan ng pangalan at dagdagan ang responsibilidad ng National Economic and Development Authority o NEDA. Kapag ipinatupad yan, tatawagin daw yang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nakatutok si Marie Zumali. Pagdating sa pagpaplano ng mga programa para sa paglago ng ating ekonomiya, isang ahensyang responsable dyan, ang National Economic Development Authority o NEDA. Pero sa laki raw ng responsibilidad ng ahensya, nararapat na raw na palawakin ang kapangyarihan nito. Kaya sinusulong ni Senador Juan Miguel Zubiri na gawin na itong isang kagawaran o Departamento ng Pamahalaan, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Malakas ang papel niya dun sa cabinet meetings. And yet, they're not a department. Minsan nga, may mga ahensya ng gobyerno, hindi pinapansin yung mga findings and solutions ng NEDA. Kasi ang dating niya parang authority lamang po. Some agencies feel it's only recommendatory. Pero hindi lang daw simpleng pagpapalit ng pangalan nito. Madaragdagan daw ang mga responsibilidad ng bagong kagawaran pagdating sa pagbuo ng budget ng pamahalaan. Minsan, nawawala ang pondo ng edukasyon, nawawala yung pondo para sa social services, nawawala po yung pondo ng trade and industry and commerce programs. So now, under this law, nakalagay po dito na DepDev will consult with DBM, Department of Budget and Management, paggawa po ng ating national budget para in tune siya for our economic development. Ang panukala, pasado na sa Senado at Kamara. Sa darating daw na Miyerkules ay magkakaroon ng bicameral conference. Pero paper bicam na lang daw ito kung ituturing. Dahil halos pareho naman daw ang mga probisyong ipinasa ng Senado at Kamara. Nakatakda raw nilang i-ratify ang panukalang batas sa parehong araw. At umaasa silang mapipirmahan na ito ng Pangulo sa unang linggo ng Pebrero. Hopefully, madadagdagan po natin ang trabaho natin mga kababayan, investment opportunities, and of course, streamlining of government functions, at the same time, streamlining of government work to our kababayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.